Magandang umaga, Ryan. Kamusta na ang panahon ngayon dyan sa Albay? Yes, amigo, magandang umaga. Matapos nga nadaanan ng bagyong Ada itong probinsya ng Albay, ay bumuti na ulit ang kalagayan ng panahon dito sa probinsya. Amigo, nag-abiso na ang lokal na pamahalaan ng Albay ng pagpapauwi ng mga residenteng sakop ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos lumikas dahil sa bagyong Ada na dumaan sa Bicol Region. Kabilang sa mga nagdecamp na evacuation mula sa mga bayan ng Ginubatan, Daraga, Santo Domingo na sakop ng EDC. Gayon din ang ibang mga bayan na nagpalikas dahil sa flood-prone at landslide-prone area. Sa Ginubatan, Albay, agad na nagsagawa ng clearing operation sa Barangay Masarawag na nagkaroon ng pagbaha na may kasamang buhangin at mga bato galing sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay ang mga old deposit ng lahar galing sa bulkan. Sa barangay Inarado naman sa Daraga, Albay, hindi nadaanan kahapon ng spillway sa lugar dahil sa baha. Nagkaroon ng landslide sa barangay Lourdes sa bayan ng Tiwi. Nagkaroon din ng mga pagbaha na naranasan sa bayan ng Pulangi at Libon dito sa Albay. Umapaw din ang Balasbas Spillway sa bayan ng Manito habang nasira din ang mga bamboo bridge na nag-uugnay sa Barangay Kawit at Barangay Itba dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa ngayon, amigo, ay pagkatapos na dumaan dito ng bagyong Ada sa probinsya ng Albay, ay nakita ulit natin itong banaag ng Bulkang Mayon at nagpapatuloy ang mataas na aktibidad nito. Sa katunayan, amigo, nakapagtala pa rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 234 na rockfall events dito sa Bulkang Mayon at nagkaroon din, nakapagtala din ng PHIVOLCS ng 48 na pag-agos nitong pyroclastic density current dito sa Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, amigo. Ibig bang sabihin, Ryan, na wala nang banta ng lahar ngayon dyan sa Albay? Amigo, sa ngayon na walang pag-ulan, meron pa ring mga banta ng lahar kung sakali na tuloy-tuloy itong pag-agos, itong pyroclastic density current dito sa Bulkang Mayon. Lalo't higit doon sa mga lugar kung saan nandito sa palibot ng Bulkang Mayon, nasa 6 kilometer permanent danger zone. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS yung banta ng anumang panganib, lalo't higit kung bigla ang pumutok itong Bulkang Mayon. Amigo. Oo, Ryan. Ibig sabihin, yung nasa 7 to 8 kilometer danger o radius ay nag-uuwian na. Papaano naman yung nandun sa 6 kilometer danger zone, Ryan? Nananatili pa rin ba sila sa mga evacuation center hanggang ngayon? Amigo, itong mahigit 4,000 na mga evacuees na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone, hindi sila kasama doon sa mga pinapauwi ngayon ng lokal na pamahalaan na nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone. Kasi, amigo, pag tinaas ang alert level 3, automatic na lilikas itong mga nasa 6 kilometer permanent danger zone. Ngayon naman, amigo, pagka tumaas ang aktibidad pa ng bulkan at itaas itong alert level 4 dito sa Bulkang Mayon, mapipilitan ng lokal na pamahalaan ng Albay na isabay na itong 7 to 8 kilometer extended danger zone dahil sa panganib nitong biglaan o malakas na pagputok nitong Bulkang Mayon, amigo. Ryan, kamusta yung mga evacuees natin na nasa mga evacuation center? Ano ang sitwasyon nila ngayon doon? Nasusuplayan pa rin ba ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga pangangailangan? Yes, amigo, tuloy-tuloy nga itong pamimigay ng mga relief packs at ng mga hot meals, ng mga pagkain dito sa ating mga evacuees. Kasi, amigo, nung pumunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian dito sa probinsya ng Albay, inayos niya itong pagkakasunod-sunod nitong pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nagkaroon sila ng hatian, unang mamimigay itong DSWD
ng 15 days, 15 days din sa lokal na pamahalaan, 15 days din dun sa barangay at iikot yun, amigo, sa kanila para tuloy-tuloy yung supply ng mga tulong o ayuda dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng evacuation centers dito sa probinsya ng Albay, amigo. Huli na lang, Ryan, meron bang gustong maiparating ang ating mga apektadong residente dyan at maging ang lokal na pamahalaan? Meron ba silang panawagan sa ating national government, Ryan? Yes, amigo, bagamat yung supply ng pagkain sa kanila ay tuloy-tuloy, meron pa rin silang mga panawagan sa lokal na pamahalaan. Kagaya ng mga palikuran na ginagamit, hindi naiiwasan kasi libo-libo na mga tao ang naka-stay doon sa isang lugar. Hindi naiiwasan na magkulang yung mga palikuran at yung iba pang mga pangangailangan nila sa evacuation centers, kagaya ng siksikan doon sa mga napuntahan naming lugar. Kaya naman yung iba, amigo, kagaya dito sa may Santo Domingo Albay, nagtatayo sila ng mga kubol dahil ayaw nilang makasiksik pa o doon sa madaming lugar, ayaw na nilang makipagkumpulan doon sa lugar na yon. Kaya nagtatayo sila ng kanilang mga sariling kubol. Doon naman sa Malilipot Albay, amigo, nagkaroon din ng nagtayo din ng DSWD ng temporary shelters para sa ating mga kababayan dahil crowded na din, overcrowded na din yung evacuation sa San Jose, sa Barangay San Jose Elementary School dito sa Malilipot Albay, amigo. O yun nga, Ryan, no? Dapat madagdagan ng matutuluyan itong ating mga evacuee kung nagsisiksikan na at nagkukumpulan na sa isang lugar. Sa pangadyan, yung mga bata, no, na meron ba tayong napapabalita dyan na mga nagkakasakit na o maayos naman ang kanilang kalagayan, Ryan? Yes, amigo, yung mga bata nga dito sa mga evacuation center, isa din yon sa mga panawagan ng mga magulang kasi yung mga flooring doon sa evacuation center masyadong malamig at nanghihingi sila ng mga sapin sa likod para naman matugunan ito. Kasi sabi ng mga evacuees, nagkakasakit na o nagkakaroon na ng ubo, sipon, yung mga bata na nasa evacuation center dito sa probinsya ng Albay, amigo. Right, maraming salamat, Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.